Ang pangalan ng kabit po ay Mitch. Ang pangalan ng kabit po ay Mitch. Di ba sabi ko sa'yo, tatlo yun. Oo nga pala. Yung Ito pa isa, yung dalawa. yung isa Mitch. Mm. Yung isa, yung pangatlong kabit, ang pangalan po tago na lang natin siya na tago na lang natin siya sa pangalan, single mom. Eto na nga mga kapatid, Anjo Eliana nagbigay na ng mga pangalan at hindi lang isa kundi 3 kabit umano ang tinukoy niya. Ayon pa sa kanya na matagal na raw niyang alam ang tungkol sa mga ito pero ngayon lang siya nagsalita dahil sawang-sawa na raw siya sa mga paninira at pangbabaliwala sa kanya. At ang pinakamatindi, isa raw sa mga taong ito ay kilalang personalidad din. Kaya naman nagkakagulo ngayon ang mga netizens, naghuhulaan kung sino nga ba ang 3 babaeng tinutukoy ni Anjo. May mga nagsasabi na ang isa raw sa mga ito ay dating dancer, ang isa ay production staff at ang isa ay may asawa na. Grabe, kung totoo ang mga pahayag ni Anjo, tiyak na malaking iskandalo na naman ito sa mundo ng showbiz. Pero ang tanong ng lahat, may patunay ba siya o puro parinig lang ito sa social media para magpapansin? Sa ginawa niyang live makikita na hindi siya seryoso, tumatawa at tila nagbibiro pa pero may mga binanggit siyang pangalan tulad ng Mitch at nagsalita din siya na ang isa naman daw ay si Rudolph. Hindi ko kumpirmado ito pero tingin ko nagbibigay lang siya ng hint dito para magkaroon ang mga tao ng ideya kung sino nga ba ang tinutukoy ni Anjo. Sasabihin ko na, as I promise, sasabihin ko na po yung unang kabit. At ang pangalan niya ay si Rudolph. Rudolph, lalaki? Pwede. Hindi, may mga animals kasi na Rudolph, may lalaki. Si Rudolph, siya po yung kabit na nakakabit dun sa sleigh ni Santa Claus, di ba? Oo, tama. Yung humihila. Oo, siya yung humihila, kaya siya po yung kabit. Kaya pala kabit. Okay. Diba? Buti ba kantahin natin? Pero alam mo ba na ang napansin ko at napansin din ng karamihan na bago niya banggitin ang mga pangalan ng di umano'y kabit daw, kailangan munang magbigay o mag-send ng stars, mga gifts sa TikTok. Kaya naman marami ang mga nagsasabi na namemera lang daw si Anjo dahil bakit pa kailangan magbigay ng mga ganito kung totoo naman ang mga pahayag o mga sinasabi niya. Yan ang isa sa pinakamalaking punto ng mga netizen ngayon. Marami ang mga nagtataka kung bakit kailangan pa raw magpadala ng stars, gift o virtual coin sa TikTok bago niya ibunyag ang mga pangalan ng sinasabi niyang kabit. Kaya tuloy marami ang mga nagsasabi na baka pera lang ang habol ni Anjo at ginagamit niya lang ang issue para makakuha ng views at suporta mula sa mga manonood. Sa comment section makikita ang halo-halong mga reaksyon. May mga nagsasabing kung talagang totoo yan, bakit kailangan mo pa ng bayad bago magsabi ng katotohanan? Habang ang iba naman ay naniniwala pa rin sa kanya at sinasabing karapatan ni Anjo na pagkakitaan ng sariling kwento, lalo na't sa social media na mismo nagaganap ang mga ganitong issue. Ngunit hindi maikakaila na lumalabo na ang kredibilidad ng mga pahayag niya. Ang dating issue tungkol sa katarungan at katotohanan ngayon ay nagmumukhang content strategy na lang para kumita. At habang patuloy siyang nagla-live at nagpaparinig, mas lalo namang lumaki ang duda ng publiko. Totoo nga ba ang mga paratang ni Anjo o isa lang itong paraan para manatiling relevant at mapag-usapan muli sa gitna ng mga bagong issue ngayon sa showbiz? Kung totoo man o hindi, isa lang ang bagay na malinaw, marunong magpaikot ng atensyon si Anjo Eliana at sa panahon ngayon kung saan views, share at gifts ay katumbas na ng pera, maraming netizen ang nagsasabing baka hindi na lang ito tungkol sa katotohanan kundi tungkol sa kita. Sabi naman ni Kimi, mukha daw akong pera. May iba akong pera, ang hinihingi ko Gifts. Oh.
Sa ginawang ito ni Anjo Iliana, marami ang mga nagsabing wala daw siyang utang na loob. Sa tagal nilang nagsama bilang Dabarkads ay hindi man lang daw niya naisip ang kanilang pinagsamahan para sabihin ng mga ganitong kataga. Totoo man o hindi, dapat daw ang ganitong issue ay sa kanila na lang umiikot at hindi na kailangan pang ibulgar sa media. Sinasabi ng ilan na sa tagal ng panahon ni Anjo Iliana bilang Dabarkads, tila nakakagulat at nakakalungkot na siya mismo ngayon ang bumabatikos sa mga dati niyang kasamahan, mga taong halos itinuring niya na ring pamilya sa loob ng maraming taon. Ayon sa mga netizen, wala raw utang na loob si Anjo, lalo na't sa kabila ng mga pagkakataong tinutulungan daw siya ng programa noong panahong hirap siya sa karera. Sinabi ng iba na kung may sama ng loob dapat ay idaan na lamang sa mga pribadong usapan at hindi sa social media, kung saan pwedeng madagdagan pa ng maling interpretasyon at masira ang reputasyon ng maraming tao. Hindi mo kailangan ibulgar ang lahat sa publiko, ika nga ng isang komento. Kung ang dati mong pamilya ang mga yan, dapat marunong ka rin magpahalaga, hindi lahat ng bagay ay kailangan i-content. May ilan namang nagsasabi na kahit totoo pa ang sinasabi ni Anjo, mali pa rin ang mga paraan ng kanyang pagpapahayag, lalo na kung may mga taong madadamay na walang kinalaman sa issue. Pero syempre, may mga taga-suporta rin si Anjo Iliana na ipinagtanggol siya. Para sa kanila, matagal na raw niyang tinitiis ang pananahimik at karapatan niyang ipagtanggol ang sarili. Kung sa tingin niya ay inaapi siya o hindi, nagbigay lang siya ng hustisya. Sinasabi nila na baka napuno lang si Anjo, kaya nasabi niya ang mga ganitong kataga. O ito ang paraan niya para ilabas ang sama ng loob. Sa kabilang banda, ang ibang mga dating kasamahan naman daw niya sa Itbulaga ay nananatiling tahimik. Walang direktang tugon, walang sagot sa mga parinig at tila mas piniling manahimik kaysa makipagsagutan. Pero para sa mga taong nakakaintindi sa dynamic ng showbiz, malinaw na malalim at personal ang ugat ng alitan. Hindi lang basta tungkol sa pera o trabaho, kundi tungkol sa tiwala at pagkakaibigan at respeto. Kaya habang patuloy ang mga parinig sa live stream at mga post ni Anjo, patuloy din ang mga debate ng publiko. May mga kampi sa kanya at may mga nagsasabing nasisira tuloy ang magandang imahe ng pagiging Dabarkads na kilala noon sa pagkakaisa at saya. Pero kapatid, sa pinakabagong balita ngayon may mga post na nagsabing nag-bluff lang daw pala si Anjo Iliana. Ayon kay Anjo, hindi niya raw sinasadyang palakihin ang issue. Nagawa lang daw niya iyon dahil naiinis at nadala siya sa emosyon lalo na sa mga basher at trolls na patuloy na nangaaway sa kanyang social media. Bluff lang daw ang lahat ng yon at nadala lang daw siya ng galit. Dagdag niya pa na wala rin siyang intensyon manira o maglabas ng tunay na pangalan at aminado siyang naging padalos-dalos siya sa mga live at post na ginawa niya kamakailan. Matapos ang pag-amin na iyon, marami ang napailing at nagsabing kung ganun pala, niloko lang niya ang mga naniniwala sa kanya. Ang mga dati niyang taga-suporta ngayon ay hati na ang opinyon. Yung iba naiintindihan daw si Anjo, sinasabi na baka dala lang ng stress at matinding emosyon kaya siya nagsalita ng ganon. Pero marami din ang nadismaya dahil para sa kanila hindi dapat gawing biro o bluff ang mabibigat na akusasyon lalo na kung may mga taong nadamay at nasira ang reputasyon. Matapos kumalat ang balitang bluff lang pala, kumalat din ang balitang nagkaayos na sila ni Tito Sotto. May mga source na nagsasabing nagkaroon sila ng ceasefire o kasunduan para tapusin ang sigalot sa pagitan nila at huwag nang magpalitan ng parinig sa publiko. Ibig sabihin tapos na raw ang gulo pero naiwan pa rin ang mga tanong ng marami. Na kung kaya niyang sabihin na bluff lang pala iyon, paano pa siya papaniwalaan ng mga tao sa susunod niyang sasabihin? Sa ngayon, tahimik na raw muna si Anjo at tila mas piniling umiwas sa issue. Ngunit ang mga netizen ay hindi pa rin mapigilan ang pagkadismaya para sa kanila na sayang ang tiwala ng taong naniniwala sa mga paratang na wala naman palang katotohanan. Ang dating isyong seryoso, ngayon ay nauwi na lang sa content at drama at sa huli si Anjo rin mismo ang umamin. Lahat pala ng iyon ay bluff lang. Yes, good morning at ano pa yung buko. Magbe-breakfast ako at
Tito Sen, ang dami mo na naman na pinalabas na ano, yung mga bayaran mo na sa mga vloggers, Tito Sen.